Matapos mailigpit nila Sarah at Michael ang mga kagamitan ay lumabas na sila ng opisina. Nang nasa hallway na sila, ay sumalubong naman sa kanyang mga mata. Ang mga katrabahong nagkukumpulan doon, magkahalong saya at lungkot ang mababasa sa mga mata at mga labi ng mga ito. Pero ang mas umagaw sa kanyang atensyon ay ang hawak ng mga ito na nasa papel. Mababasa roon ang iba't ibang mensaheng nakasulat, tulad na lang ng "Congratulations Ma'am Sarah. We're so proud of you ma'am. We will miss you ma'am," at marami pang iba. Nagdulot naman iyon ng sobrang kasiyahan sa kanyang dibdib. Maluha-luha na siya ng mga sandaling iyon nang biglang naningkit ang kanyang mga mata. Nang may mahagip na kakaibang nakasulat sa isang kapirasong papel. "I heart you Ma'am Sarah." Ibinaba naman ng kung sino mang nasa likod niyon ang papel. Dahilan para mas lalo siyang magulat at manglaki ang kanyang mga mata nang makilala kung sino ito. Walang iba kundi si Tanch, ang babaeng mahal na mahal niya. Sumalubong naman sa kanya ang pantay-pantay at mapuputing mga ngipin nito. Nakasuot ito ng office terno set blazer at pants na kulay burgundy. Napakaganda nito sa suot nitong outfit, idagdag pa ang pinaalon-alon nitong buhok. At simpleng makeup, kahit kakagaling lang din ito sa trabaho ay hindi pa rin nawawala ang freshness nito. Nakangiti itong papalapit na sa kanya ngayon habang may daladalang itong pumpon ng bulaklak. "Tanch," gulat na gulat niyang sambit dito. "Yes, it's me, nagulat ba kita?" sabi nito sabay bigay ng bulaklak at halik sa kanyang pisngi. Kasabay naman yun ang hiyawan ng buong paligid. Nakakakilig, hiyaw ng isang babae, sana all may pa-flowers, kinikilig ding hirit ng isa pang babae. Naramdaman niya ang pang-iinit ng mga pisngi, ibinalik niya naman ang mga mata sa kasintahan. "What are you doing here? Akala ko bukas pa tayo magkikita." "Well, namiss kita eh," nakangiting sagot nito. "Miss mo na ako agad, baka naman iba na yan." Tinapunan niya ito ng nakakalokong mga tawa. "Alam mo, nahahawa ka na talaga sa mga kaibigan mo. Ang dumi-dumi na ng utak mo." Ginantihan din siya ng tawa nito. "Kiss kiss," sigaw ng isang lalaki sa kanila na napapakumpas pa ang mga kamay. Sinuportahan naman iyon ng karamihan. "Oo nga, kiss na yan, kiss na yan, kiss na yan." Halos sabay-sabay na sambit na ng mga ito. Muntik na nilang makalimutan na nasa harapan pa pala sila ng mga ito. "Hala, kiss daw," sambit din niya rito habang panay ang ngiti sa mga labi. "Ang baboy-baboy mo, nakakahiya kaya rito." Nakatawang sabay hampas naman ito sa kanyang braso. Guys, next time na, hindi na naituloy pa nito ang sasabihin dahil mabilisan na niyang siniil ito ng halik sa mga labi. At niyakap ito ng mahigpit, kasabay naman yun ang tiliyan ng mga tao sa kanilang paligid. Pakanta-kantang papasok ng mansion si Tanch nang nasa pinto na siya. Ay bigla naman siyang natigilan kasabay niyon ang pagtataka nang makita ang kanyang ama sa sala. Kasalukuyan itong nagbabasa ng newspaper, naninigarilyo at umiinom ng nakakalasing na inumin. Nakaramdam naman siya ng pagkabahala dahil iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang amang nasa ganoong sitwasyon. Nang ibinaba nito ang newspaper at magtama ang kanilang mga mata, ay doon lamang niya napansin ang panglalalim at pangiitim ng mga mata nito. Maging ang pangungulubot ng mukha nito, nakita naman niya ang kakalabas lang na ina, mula sa prayer room. Mapapansin din sa mga mata nito ang pamumugtunyon at pamumula ng ilong, halatang kakagaling lamang ito sa pag-iyak. Dahil nga sa sobrang busy nila sa mga bagay-bagay ay halos hindi na sila nagkikita at nagkakausap ng mga ito. "Good evening ma, pa," binigyan niya ng mga halik ito sa mga pisngi. Bagamat nag-uumpisa na siyang nakakaramdam ng kaba ay mas pinili niya pa ring ngitian ang mga ito. Ilang sandali pa, nanatiling walang kaimik-imik ang mga ito kaya hindi na siya nakatiis na magtanong. "Bakit ang tahimik niyo po ata? Is anything wrong?" Nagulat siya sa ginawa ng kanyang ama, nang tila magdilim ang mukha nito. At padebog na ibinaba ang hawak na whiskey glass sa kalapit na lamesa. "Yes, we need to talk, sumunod ka sa akin," malakas at may diing sambit nito sa kanya. Rumahestro ang mga katanungan sa kanyang mukha pero sa halip na magsalita pa ito ay tinalikuran na siya nito.
At nagsimula ng humakbang, huwag ka nang magtanong hiha, sumunod ka na lang sa ama mo. Mahinang saad ng kanyang ina na nagsisimula na namang mamula ang mga mata, tinalikuran na rin siya nito. Tahimik na sumunod na lamang siya sa mga ito at habang papalapit siya sa office room ng mansion ay parami naman, ang mga katanungang namumuo sa kanyang isipan. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang amang nangangayayat, iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang amang naglalasing, iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang amang tila may mabigat na pinagdadaanan.